Alright, mega love shout out. Good afternoon mga kabsat. Nandito tayo kay Sir Bad mga kabsat. Ano ba yung latest niya dito? 5 hours ago, tsaka 3 hours ago. Ano yung pinakamaiksi niya dito? Ano? Pagkatalo ng congressional candidate na si Sara na anak ni Akop, special sa Antipolo, indikasyon na humihina na ang endorso. No? Humihina na itong Sara Magic kung meron ba man. Okay, bilisan natin to. So, mga bagong pasok, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat sa ating team replay mga kapsat. Bilisan lang natin to. Buenos dias. Buenas tardes, Sir Bad. Buenas tardes. Buenos dias. Damas y caballeros. Massive ang support na binigay ni Sara Duterte pati mga DDS dito sa kandidato nila sa mayoral election sa congressional election dyan sa 2nd district ng Antipolo. At yan ang kandidato niya, si Red Llaga. At pati lawyer ni Pastor Apollo Quiboloy, yung nakikita nyo yung lawyer na lumalaban sa congressional hearing in behalf of Apollo Quiboloy and also in behalf of SMNI. So, nung ginawa ng hearing at natanggal nga ng prangkisa yung SMNI. So, yun rin ang attorney nitong si Llaga. Pero grabe ang pagkatalo nito, Grabe ang pagkatalo nito sa anak ni Akop na si Philip Conrad Akop, Pero before we go to the details, let's review kung anong implication nito. This shows na with full force ni Sara herself, siya mismo, and also her lawyer, or isa sa mga mga pambato ng mga lawyer na tulad itong si Attorney Tolentino, natalo pa rin sila. So, anong implication nito? Implication nito kasi may parati sinasabi ni Sara na or meron rin bagong survey, although we have another blog about that. Meron another survey na sinasabi super taas, more than 40%, almost 50% ang tsansa ni Sara kung ngayon magaganap yung election, magkaka-overwhelming win siya. At mababa masyado yung rating ni BP Leni Robredo, ni Risa Ontiveros, and many others. So sa kanila parang formality na lang yung election, panalo na si Sara. Pero nakikita naman natin yung mga indikasyon na hindi tama yung mga surveys. Kumbaga, baka sila ang nag-commission ng survey na yan, sila ang nagbayad ng survey na yan. Kasi yung kami naman, movement, na target 1 to 5 million signatures, ay sa unang batch, nakakuha lang sila ng 160,000. And then ngayon, humingi sila ng tulong kay Robin Padilla, pero nabuo lang nadagdagan lang ng about 100,000 sa nag-submit sila ulit sa Supreme Court para to pressure the justices to issue yung i-present or ipabalik o yun, mag-grant yung petition nila for habeas corpus, yung palang words na hinahanap natin. Mahirap kung hindi pa naka-breakfast. Humingi sila ng habeas corpus, kaya ginawa nila itong signature drive. Pero even with the star power of Robin Padilla, naging 240 plus lang. Hindi pa umabot ng 250 or 300. So sa akin, ito talaga. At besides, makikita nyo sa mga maisog rallies nila, yung 1-year celebration, mga 20-30 lang yung sumipot sa
rally sa Dahig. Nilalangaw. Karamihan pa doon yung mga content, mga Vloggers. na gumagawa na kumikita sa mga content, or mga vloggers do Duterte. Ganon din dito sa Pilipinas. Nagrally rin si Topacio at saka si Mike Defensor sa Supreme Court. Ganon rin. At kasama pa si Robin. Pero ganon rin, mga 30 lang rin. Marami lang, konti sa Davao nung nagmisa si Sara, mga 200, 300. Pero wala pa rin 1,000 ang umaten. Davao na yun. Davao na yun. At syempre, nakikita natin yung mga panawagan nila ng mga people power. Sa 10 lang ang kasama nila. O 20, mataas na yung 20. Pati si Chavit Singson, ilang beses nanawagan ng people power. Napahiya si Chavit. Pinagmura lang, lang siya, inisulto lang siya doon. Pinagsigawan lang siya doon ng mga rallyista na yung sinubukan nila sumakay yung 1 trillion rally. So ito sa akin to add up to those observation, to those pattern na nilalangaw mga rally nila. Sa akin itong nangyari sa Antipolo is yet another indication. Na pabaksak na talaga ang suporta kay Sara Duterte at nawawala na yung Duterte magic na sinasabi nila dahil wala na kasi Duterte. Alam ng mga tao na powerless pa ng mga Duterte pagdating sa ICC, powerless pagdating kay President Bongbong Marcos. Although nakakahirit sila sa Supreme Court, pero on most issues talo sila. So very crucial sa kanila na pigilin itong pagpapanalo ng anak ni Akop na si Dr. Akop, kasi parang pagpakita nila na parang sa mga supporters nila na malakas pa rin ang mga Duterte at tinalo nila yung anak na isa sa pinaka-biggest critic ni Sara Duterte. Nakita naman natin itong si Akop na retired CIDG officer at head pagkatapos lawyer rin. Nakita natin as vice chair of the Quadcom kung paano ito durugin si Sara Duterte. At one point humingi pa nga ito na kung pwede, hindi lang impeachment ang ipersu ng Kongreso, kundi they should also initiate the filing of plunder and malversation of public funds cases. Pwede, sabi niya, dapat i-challenge ito. Kung kaya ba, kahit sinasabi may immunity si Sara, kung kaya ba gamitin itong kaso kay Sara para kaagad makulong na siya dahil non-bailable itong mga kaso na ito. So, in fact, kung hindi lang siya namatay, siguro he will again be namatay siya of heart attack last December after winning another term. Kung hindi lang siya namatay, siguro isasama na rin siya kung ma-forward na yung impeachment complaint sa Senado at matuloy yung impeachment trial dahil si Soto, sabi niya, ikuha niya yan forthwith, ipapatrial niya yan forthwith. So, baka si Akop will again be named as among the House prosecutors. In fact, nasama na siya sa lista ng mga prosecutors, ng 11 prosecutors nung 19th Congress, yung unang pinailan yung impeachment complaint. So, hindi lang ito political but psychological win rin sana kung tinalo ang anak ni Akop ng kandidato ni Sara. Yung anak na hindi nga sinuportahan directly ni President Bongbong Marcos. And yet, makikita nyo, yan, si Sara, siya mismo suporta at nangampanya dyan in some areas ng Antipolo. At nakipag-meeting ng mga leaders ni Liaga, yung kandidato niya. Nakalaban niya ay ito nga, si Bong Akop, Dr. Bong Akop. Pero yun, talo pa rin. At ang layo-layo ng boto, itong si Bong Akop nakakuha ng 60,051. Itong si Liaga nakakuha lang ng 12,000. So 60,000 to 12,000, ang layo. Kaya na-proclaim na ito na si Philip Conrad Bong Akop as winner in the special election special election held
to fill up the congressional seat left vacant by the death of his father. Itong si Akop will fill the role of his father. So makikita natin na another boto na naman ito laban kay Sara Duterte, dahil nga sa pagkatalo ng kandidato niya na si Reden Liaga. So ang laki ng difference from 50,000 from 60,000 60,000 to 12,000, almost 50,000 ang difference. So this is again another indication na kahit personal na kinampanya itong congressional candidate na si Red Liaga, personal na kinampanya ni Sara Duterte, at ang yung legal services niya ay coming from very strong DDS lawyer tulad ni Attorney Mark Tolentino, pero talo pa rin. So this shows na wala na, pabaksak na talaga ang sinasabi nilang Duterte Magic. And I see this pattern happening sa 2028 elections. So panoorin natin para you get an idea kung ano ba nangyari sa election, special election to replace to fill up the seat of Akop who died last December. Bilang kinakatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo City. Ubos, Representative-elect Philip Con, muling nagbabalik ang apelyido Akop bilang kinakatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo City. Ubos, Representative-elect Philip Conrad Bong Akop na kulit ng kanyang ama matapos manalo sa special election. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanol. Uupo bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo City si Dr. Philip Conrad Bong Akop, ang namakaling posisyon na naiwan ng kanyang lumaong ama na si former Congressman Romeo Akop. Yan ay nang isagawa ang manual at special elections ng COMELEC nitong Sabado. Akop Philip Conrad Mareo obtained a total of 60,051 votes, representing the highest number of votes legally cast in the district for the said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-mentioned candidate as a duly elected member of the House of Representatives for the second legislative district of the city of Antipolo, Rizal. Lumalabas na landslide win ang nakuha ni Akop laban sa 5 katunggali sa kandidatura. Base sa litratong ito, the official election returns at certificate of canvass of votes na ibinahagi ng Commission on Elections linggo ng madaling araw. Sinundan ng vote tally ni Reden Liaga na nakakuha lamang ng mahigit 12,000 votes. Mahigit 10,000 naman ang nakuhang boto ni Antipolo City Councilor Attorney Irvin Paulo Tapales. Ang tatlo namang natitirang kandidato ay nakakuha lamang ng 700 boto pababa. Sa gitna ng proklamasyon, itinuloy pa rin ng isang abogado ang paghahain ng disqualification case sa COMELEC laban sa winning candidate. Sa isang social media post, sinabi ni Attorney Mark Tolentino na lumamag si Akop kaugnay sa illegal electioneering at prohibited campaign practices. Natapos na namin file ngayon ng petition for disqualification against Doc Philip Conrad Bong Akop. Ang naturang abogado, ang counsel na natalong si Red Liaga. Sa ngayon, sinabi ng COMELEC na nasa kabuuang mahigit 252,000 na botante ng distrito ay nagpas 84,000 lang ang bumoto kahapon o katumbas ng 33.37 na voter turnout. Pero hindi raw nangangahulugan na isang failure of election ito, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Hindi natin expect na pagyakong ng dating kongresista. Last harang maabsat. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Nako po, mahabang harang ni Sir Bad, no? Again, shoutout din po sa ating mga team replay po ng mga nanonood po sa mga team replay. At syempre sa live po na nanonood ngayon. Si COMELEC po ay sumunod lang sa kaso ng Carilar versus House of Representatives na kung saan pinandato kami ng katas-tasang hukuman na hindi namin kakayanin ng pagpawag ng Kongreso upang magpatawag ng special election. Matatanda ang tumakbo si Akop sa ilalim ng National Unity Party habang ang kanyang mga katunggali ay tumakbo bilang mga independent candidates. Una nang sinabi ni Akop na prioridad niya ang bumuo ng mga batas na may kinalaman sa kalusugan bilang isang pediatrician. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. Thank you Billionario for this video. So nakita nyo ang itong si Dr. Bong Akop tumakbo sa Partido National Unity Party. Remember, itong National Unity Party, as we vlogged earlier,
Isa ito sa mga party na hindi talaga sila very supportive dito sa impeachment ni Sara Duterte. Kumbaga, kahit kaalyado sila ng 7 mga koalisyon ng mga political parties sa Kongreso, 7 political parties kasama yung NUP ni fourth billionaire Ricky Rason, pero hindi sila inclined to support the impeachment of Sara. Ibig sabihin, medyo neutral sila. Hindi talaga sila pro-Marcos. Siguro, nigurado lang sila. Hindi rin talaga sila pro-Sara. So, ibig sabihin, walang suporta itong si Bong Acop ng administrasyon. Kumbaga, he won on popularity at because yung mga taga-Antipolo, they support yung role ng tatay niya sa investigasyon kay Sara Duterte sa kanya confidential funds sa Quadcom. So this is a negative vote for Sara. Papakita rin niya na kwan pa rin siya. Delikado pa rin siya sa Luzon. Hindi pa rin kanya ang Luzon. So kahit siya na mismo personal na sumuporta at full force pati yung mga DDS lawyers andyan binigay nila kay Bong Acop. Pero talo pa rin. Yun, si Imelda Wright, Bisaya, pero DDS from Cebu. No to Sara. O, tingnan nyo. Kahit sa I believe, lalo na kung matuloy yan, lalabas yung mga niya, yung mga bank accounts niya sa impeachment proper sa February, April pa eh. April 8 ata magsisimula. Sayang. Nasa Balkans ako dyan that month, middle of that month. Kung matuloy. Kasi ngayon mukhang, alam nyo na, Qatar Airways pang ang kuha namin. Ang kuha ng aeroplano. So, medyo question mark yung trip namin sa Balkans. 7 countries sana, 7 countries. Para malampasan ko na yung target ko, 50 countries. Before I turn 60. Fast forward. Salamat, Sir Bad. Magsisimula na rin around that time. Okay na tayo kay Sir Bad, mga kabsat. Siya. It's already 2:54, mga kakabsat. Magkita-kita na lang ulit tayo mamayang gabi. At syempre, maraming salamat sa mga nandito. Si VMB Romy, si Nana ko Friday. Sino pa ba? Si End Time, si Jenny Ramos, si Mark Bon Jovi, si I Am Batman. Sino ba? Si Addictus nandyan pala. Shout out sa'yo, Addictus. Andiyan pala si Addictus Rex. Diyos ko Lord. Sa mga bagong kasama.